Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Kung ano mensahe ni Gemini ay have patience. Ayan, hindi pwedeng nagmamadali tayo dito sa ngayon, Gemini. Maging patient muna kayo because alam naman ninyo na lahat naman ng bagay ay nangyayari according to the divine order and timing. Hindi ba? Maraming bagay ang nangyayari na hindi according to our will, hindi according to our timeline, 'di ba? Lahat ng bagay, no, according to the divine plan, 'di ba, para sa atin. Kaya ngayon, let's just practice patience, Gemini. It will come, it will happen kung ano man yung ine-expect ninyo, ano man yung gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo. It may happen, hindi lang nga siguro sa timeline na gusto ninyo. Kaya di ba ang iba sa atin parang sinasabi na, lagi ko naman naririnig yan, na it will come, it will happen, di, pero wala namang nangyayari. It's because it's not divine timing yet, Gemini. Or maaari din na kung ano yung ine-expect ninyo na mangyari sa buhay ninyo or gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo, maybe that is not for your highest good. Kaya kahit kailan, hindi talaga yan mangyayari. Kahit kailan, hindi talaga yan dadating sa buhay ninyo because it is not for your highest good. Hindi naman hahayaan ng universe na mangyari ang isang bagay sa buhay ninyo na hindi para sa'yo, na hindi mo ikakabuti, hindi ba? Kaya iba-iba ang rason, no? The universe has a valid reason kung bakit yung mga hinihingi natin minsan hindi binibigay sa atin, hindi ba? Kaya ayun, patience lang. Have patience, no? Continue to pray, continue to work on whatever it is that you are working on right now, no? At maghintay lang ng divine timing, okay? At saka ano din ito, Gemini, it is extremely important, no, for us also to listen to our intuition at all times. Kasi lagi naman tayong ginagabayan ng divine universe. Lagi tayong binibigyan ng intuitive messages, ng guidance, no, para maturuan tayo, magabayan tayo kung ano nararapat nating gawin while we are patiently waiting, di ba? So, we have listen. Ayan, speaking of listen to your intuition, ito, listen because most likely, meron talagang guidance na binibigay sa inyo sa ngayon, ano? Maybe hindi mo lang napapakinggan yan ngayon, hindi mo naririnig because you are busy or you are too focused, no, sa kung ano man ang pinagkakabalahan ninyo sa ngayon. That's why inimbitahan kayo dito na pakinggan ninyo, okay? Makinig kayo sa inyong intuition lagi because you are divinely guided at all times, Gemini. We have study to know yourself. Ayan, pag-anuhan ninyo, pag-aralan ninyo ang mga kaganapan sa buhay ninyo sa ngayon, no? Maaaring may mga bagay dito na or katangian kayo na hindi ninyo sukat akalain, madidiscover ninyo sa ngayon na, oh my God, meron pala akong ganito. Matatag pala ako, malakas pala ang kalooban ko, hindi ko alam na kaya ko pala itong gawin, 'di ba? So, may mga bagay na hindi pa rin natin nalalaman, no, about ourselves. May mga bagay na nadidiscover lang natin kapag nasubukan na natin, hindi ba, about ourselves. So, maaaring ngayon, ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Gemini, na mayroon din kayong kailangang, alam mo yun, yung parang i-research din yun, no? Ninyo, babasahin din ninyo na bakit ganito nararamdaman ko? Bakit ganito yung naiisip ko, yung mga ganun? And you will discover, no, that there is something, no, there is something new about yourself na ngayon nyo palang madidiscover. Risk and dare. Ayan, you may need to take risk sa ngayon, no, for you. Siguro, panahon nyo na din ito, Gemini, para mag-evolve na kayo. Panahon nyo din ito para na thrive, mag-grow kayo as a person, ano. Kaya, you may need also to take risk. Maybe it's about time na para lumabas ka na sa inyong comfort zone sa ngayon, no? So, maybe this is the opportunity now na tinatawag ka na ng opportunity na ito. Now, for you to be able to get out of your comfort zone, you need to try something else, you need to try something new, 'di ba? And it might require you to dare and it might require you to take risk.
So, what else? We have invite peace. Ayan. So, listen, invite peace. So, most likely, kailangan ninyo dito na kumalma muna, mag-chill muna kayo, Gemini. Maaring napapagod na ulit kayo. Maaring marami na kayong negative energy sa inyong energy field sa ngayon. Kaya kailangan na ninyong muli na magpahinga, no? Magpahinga kayo at mag-declutter muna kayo ng inyong sarili. You may need to let go, release anything and everything that doesn't serve your highest good anymore. Lalong-lalo na yung isip ninyo, negative thoughts, negative feelings, negative emotions, you may need to let them go na sa ngayon, okay? Para magkaroon na kayo ng kapayapaan sa inyong dibdib. Kung ano man yung sumisira ng inyong kapayapaan, then let them go. You don't need them sa buhay ninyo, Gemini, okay? So, what else? We have take the opportunity habang kumakatok ang mga opportunity na to sa buhay ninyo, regardless kung ano man ang parte ng buhay ninyo na merong pagkakataon kayo na baguhin yan for the better or improve yan, yung ganon. So, whatever it is, you're being invited here to take that opportunity while the opportunity is knocking on your door. Lalahanin ninyo din, Gemini, na kung ang isang oportunidad ay nandiyan dyan, kumakatok sa inyo, ibig sabihin, yan ay para sa'yo. Okay? So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, paunang mensahe ninyo ay engage trust. Ayan. So, magtiwala kayo, okay? Magtiwala lang kayo. Ano man ang inyong sitwasyon sa buhay, magtiwala kayo na yan ay gaganda, yan ay mag-i-improve, yan ay magbabago for the better, okay? So, trust in yourself, trust in your capabilities, and most importantly, trust in God, trust in the divine universe na lahat ng mangyayari sa inyo is part of the divine plan, okay? It's part of the divine plan. Kaya wag kayong magdalawang isip na pagtiwalaan ang sacred plan ng Panginoon para sa iyo. So, we also have receive your blessings. Ayan, open your eyes, open yourself, your ears, open your hands na ngayon to receive your blessings. May mga biyaya nang parating sa inyo, may mga biyayang inihahanda ang divine universe para sa inyo sa ngayon. So, it's all now, up to you kung paano ninyo yan i-receive. So, you really need to release anything that doesn't serve your highest good sa ngayon so that you can make room para dito sa mga biyayang ito. Okay? Para sa pagdating niyan, alisin na yung mga barrier, mga negativity, negative energy sa inyong sarili so that walang maging sagabal, nothing will stand in between you and these blessings. Kaya kailangan purity of your heart, positive lang, no? Ang isipin ninyo, just project positive attitude para nang sa gayon tuloy-tuloy ang pagpasok ng kung anumang mga biyayang ito. Okay? So, we have transform. Maybe yung mga blessings na yan is going to open up new doors para sa pagbabago. No? So, there is transformation, there is change na mangyayari sa buhay ninyo that could be in any area of life. Maaring meron ditong pagbabago sa inyong relationship dynamics, maaring meron ditong pagbabago sa inyong tirahan, pagbabago ng opisina, trabaho, karera, no, negosyo, maaring meron ditong shift ng inyong mga belief system. We don't know, Libra, kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano ang bagay or sitwasyon ninyo sa buhay na magkakaroon ng pagbabago. But definitely, there is a transformation happening. Okay? So, we have play. And so, maglaro din kayo. Embrace your inner child. Paminsan-minsan, Libra, kailangan natin ng balanse sa buhay. Diba nga may kasabihan na all work and no play makes Jack a dull boy, hindi ba? Kaya kailangan natin na may oras tayo sa pag-unwind,
may oras tayo sa paglilibang ng sarili, may oras tayo sa pagsa-self-care, may oras din tayo sa pamilya, sa relationship, sa trabaho, no? Kailangan meron tayong time management, hindi ba? Para mabigyan natin ng oras ang lahat ng area ng buhay natin so that everything is in balance, di ba? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have clear away old energies. Ayan, release. No? Releasing time talaga ninyo ngayon, Libra. I-clear away nyo na yung mga old energies ninyo para nang sa gayon may lugar kayo para dito sa mga bagong biyayang parating. Okay? So, siguro marami ng stagnant energy na nakadikit sa inyong energy field sa ngayon, Libra. Mga thoughts, feelings, emotions, no? Or even tao na nandiyan pa, parte pa ng buhay ninyo na alam nyo namang hindi naman yan nakakabuti sa inyo. 'Di ba? Negative na vibes ang hatid niyan sa inyo. So, you really need to, get that out of your life na. Okay? So, we have retreat. You may need to do some kind of retreat, reflection, contemplation, introspection time ninyo ngayon so that you'd be able also to figure out siguro kung ano tong mga old energies na to na kailangan na ninyong alisin sa sarili ninyo. Okay? So, you may need to embark on a retreat. You may need to embark on pagre-reflect sa buhay para nang sa gayon makapag get in touch kayo with your soul and makikita ninyo dito ano nga ba ano nga ba ang dapat ninyo ngayong gawin, ano mga bagay, sitwasyon or tao, sino ang mga dapat na ninyong tanggalan sa buhay ninyo. Okay, clear up or clear away old energies, clear away anything that doesn't serve your best interest anymore, Libra, so that you can make room for the newness. Okay, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Aquarius. We have listen. Ayan. So, maybe, Aquarius, mayroong mga intuitive messages dito na pinapadala sa inyong Divine Universe, pero hindi ninyo napapakinggan. Maybe, for some reason, sobrang busy siguro kayo. Maybe you're always preoccupied. Maybe, ang dami ninyong ginagawa, multitasking, kaya hindi kayo makapagmuni-muni man lang, hindi ba? Because you have too much on your plate. Kaya iniimbitahan kayo ngayon to listen, no? Listen to your intuition because there may be important guidance that is being sent to you at this time ng Divine Universe. Okay, Aquarius? What else? We have asked for help. Ayan. If you feel like you need some assistance dito sa mga ibang sitwasyon ninyo sa buhay, then ask for help. Okay? Reach out to people, makipag-usap kayo, humingi kayo ng tulong. Always remember na help is always available to you. No? Help is always available to us in any form. Kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong magdalawang isip na humingi ng tulong. Okay? Kung kinakailangan. So, what else? We have relax. Ayan, mag-chill muna kayo. Kailangan ninyo na mag-relax muna din para makatulong din sa inyo na makapag-isip-isip kayo ng mabuti, 'di ba? Step back a little muna, no? Temporarily lang na pag-step back doon sa kung ano man ang yung pinagkakaabalahan para nang sa gayon makapag-rejuvenate kayo, makapag-recuperate, makapag-recharge, and you can refill your cup so that you will be ready for the next day's challenges muli. 'Di ba? Kasi kung lagi kayong pagod, exhausted na kayo, hindi kayo nakakapagpahinga man lang ng maayos, rest assured that you will be out of balance. Okay? Hindi kayo makakapag-concentrate. Hindi kayo makakapag-perform efficiently ng mga bagay-bagay na kailangan ninyong gawin. 'Di ba? Kaya now is the time for you to relax muna. And also, while you're relaxing, 'di ba? Makakapagmuni-muni din kayo, you'd be able to listen to your intuition. Okay? What else? We have risk and dare. Maybe may mga opportunities dito na parating or maaaring kumakatok na sa inyong pinto ngayon, Aquarius. And yung mga opportunities na yan, maybe this is the pagkakataon para sa inyo, para mag-evolve kayo, para
magkaroon ng pagbabago ang inyong sitwasyon, ano? It might require you to get out of your comfort zone, or it might require you to take risk and take a chance on these new opportunities. And maybe ito na yon yung pagkakataon para mag-grow na kayo, mag-thrive na kayo. 'Di ba? Be the best version of yourself, ika nga, Aquarius. So, what else? We have embrace friendship. Ayan. Maaaring ang iba sa inyo dito, no, yung makakatulong sa inyo or yung makakasuporta sa kung ano man ang inyong pangangailangan ngayon ay ang inyong mga kaibigan, no? Maybe ang lalapitan ninyo dito para humingi ng tulong kayo is yung mga kaibigan ninyo. That's why ngayon mas magiging focus kayo sa inyong mga friendship. Maaaring you're going to do something also to nurture and cultivate your friendship, no? Sa ngayon. So, good luck to that. What else? We have hold the connection. Ayan na nga. Hold the connection. Maaaring dahil katabi niya yung friendship card, so maybe you are holding on the friendship na meron kayo with some of your friends dito, no? So maaaring ngayon talaga ngayon ninyo ma-realize kung gaano kahalaga ang merong sincere na kaibigan, tunay na kaibigan, ano? Kasi maybe ito yung isang kaibigan ninyo or more than one na kaibigan ninyo ang magpaparamdam sa inyo ng support, magbibigay sa inyo ng suporta, ng tulong, ng pagmamahal, ano? Kaya naman siguro ngayon, Aquarius, you are more than anything or more than kung kailan pa man, ano? Ngayon siguro ninyo higit na maa-appreciate ang friendship ninyo with this person, no? So, napakaganda lang. So, that's why you are holding on to the connection between you and that friend of yours kasi ngayon ninyo makikita kung gaano ka din kahalaga sa kanya bilang kaibigan. So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste.